Purihin ang Panginoon, sa awitan pa lang, ramdam na natin na tayo'y pinagpala ng Panginoon. Meron tayong lugar kung saan tayo nakakapag-awitan, nakapagkamayan, nakakayakap, tayo'y pinaboran ng Panginoon. Amen? Agree kayo doon? Sa buong linggo, punong-puno ng trabaho, iba't ibang experiences ang ating mga nararanasan bilang ama, bilang single, nagtatrabaho, namamasukan, walang trabaho, lahat yan. Tapos, isang beses sa isang linggo, tayo magsasama-sama. Tayo magpapasalamat sa Panginoon. Walang mapuntahan ang ating luha, kundi nagsasabing ito'y, salamat Panginoon, dakila ka, noon, ngayon, at magpakailanman. Hindi ka nagbabago. Purihin ang Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay mo sa amin. Tapos na po, huling linggo ng Pebrero. Tunay nga, O Diyos, mahaba man ang buwan, mas mahaba ang biyaya mo. Mas malawak ang pag-ibig mo sa amin. Inangkas mo na naman kami, Panginoon, sa iyong mga kamay, sa iyong biyaya. Kaya kami narito sa huling linggo ng buwan ng Pebrero. Salamat, Panginoon. Salamat po, Diyos, pinagpala mo ng lahat sa amin. Sa aming paikinig ng iyong salita, alam ko po, Panginoon, na kakantiin mo, Panginoon, ang puso ng bawat isa. Sasagutin mo ang mga tanong. Susolusyonan mo ang mga problema. Yayakapin mo kami, O Diyos, ng iyong presensya. Kakatagpuin mo lahat ng aming pangangailangan. At ang iyong lingkod ay itatago mo lang sa iyong likuran. Ikaw po ang may taas, Panginoon. Ikaw po ang tunay naming tagapagturo, ang pastor, ang may-ari, Panginoon, ng buhay namin. At itong Beloved Grace Church, ang ministry ito ay sa iyo, Panginoon. Kaya ikaw po ang bahala, O Diyos. Lingapin mo ang bawat isa sa amin. Lahat ng aming sasabihin, gagawin, iisipin, ay magbigay lamang ng kapurihan sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos sa atin. Parang di ko alam paano magsisimula, pero ito po yung ating pinag-aaralan, the assurance of justification. We are justified by faith. Justification, God declares a sinner righteous through faith in Jesus Christ. Through faith. Sinabi ko po sa inyo na ang faith, wala tayong pagmamayari din sa mundong ito. Salvation, faith, righteousness, skills, wisdom, talent, good looking, name it, list it, enumerate it. Lahat yan nagmula sa Panginoon. Agree? If you agree, yes, say amen. Lahat po. 2 Corinthians 5:21. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. You are not just righteous, you are the righteousness of God. Ikaw ang katuwiran ng Diyos dahil kay Kristo. Romans 5:1. Therefore, since we have been justified through faith, tayo ay made righteous through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Payapa na tayo. Wala nang sigalot between you and God. Pinaalala sa atin. Kaya nga lagi tayo nagko-communion. Alaala yon na mahal tayo ng Diyos. Alaala yon ng ginawa ng Diyos sa atin. Kaya huwag niyong i-miss yun na face to face. Aalalahanin mo, ikaw ay nakakatayo dahil sa kabutihan ng Diyos. Inaalala natin. True faith. And thank you, may faith tayo. Yung faith na yun nagmula din sa Panginoon. Hindi tayo magiging righteous kung wala tayong faith. Pero ang buti ng Diyos, para maging righteous ka, niligtas ka niya, and then narinig mo ang salita ng Panginoon, naniwala ka, pinili mong maniwala, sa gabay ng Banal na Espiritu, mayroon kang faith, at ngayon, ikaw ay righteous. Kahit sabihin ng ibang tao, binagbabasihan nila
ay yung ginagawa mo o yung ginawa mo noon, you are righteous. Kasi yun ang sinabi ng Biblia. Amen? Faith. Ano bang ibig sabihin ng faith? Hebrews 11:1. Now faith is the assurance. See, you are assured. Title deed. Ang ganda, no? May titulo. Confirmation of things hoped for. Assured ka sa mga bagay na inaasahan mo. Divinely guaranteed. And the evidence of things not seen. Mga bagay, ebidensya ng mga bagay na hindi nakikita. The conviction of their reality. Faith comprehends as fact what cannot be experienced by the physical senses. Yung mga, it's beyond our five senses. Ano ba yung mga five senses? Hearing, touching, seeing, smelling, and ano pa isa? Tasting. Hindi talaga makakalimutan tasting. Mamaya tayo magte-taste test. Okay? Tasting. Lahat yan. Beyond. Sinasabi nga, sixth sense. Beyond our five senses. Yung faith. Yung mga bagay na hindi nakikita. Yun nga daw yung mahalaga. Hindi mo nakikita ang espiritu mo, mahalaga yun. Hindi mo nakikita ang Diyos, mahalaga yun. Kaya nga daw ang mag-asawa pa nagyayakapan, nakapikit. Paano mo na-check? Humarap kami sa salamin. Nagtinginan kami. Hindi kayo pumikit. Hindi alam namin, nakapikit kami, nakikita namin, ramdam namin. Kaya nga daw pag bumahing, nakapikit. Anong sinasabi pag bahing mo? Sabi? Bless you. Sabi ng matatanda, kasi daw yung puso, tumigil ng saglit. Pero myth po yun, hindi po yung totoo. Ay, hindi po totoo yun ha, na tumigil yung... Nag-iba lang po ng ritmo. Sabi nyo nga, ritmo. Nag-iba lang ng rhythm. Pero, meron kasing nabalitaan yung mga matatanda noon na bumahing, namatay. Kaya simula nung kumalat sa sambayan ng Pilipinas, sa barangay, Hachi, bless you. Kidding aside, even simple things, pagpapala ng Panginoon. Kailangan nga natin makita yung mga simpleng bagay bago natin ma-appreciate yung mga kagila-gilala sa ginagawa ng Panginoon. Dahil sa simple things na yon, natuto tayong maging aware sa kilos ng Panginoon, maging appreciative. Sabi ni Paul, 2 Corinthians 4:18, so we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. See? Ano ba yung seen? Ano ba yung nakikita natin? Yung troubles, yung mundong ito na imperfect, yung mga kasama natin na imperfect din. Lahat ng yan temporary lang. And even yung mga material things na meron tayo, kaya ini-enjoy na yan ngayon pa lang. Pero hindi tayo nakapako doon sa mga material things na nakikita natin dahil alam natin, temporary lang yan. Ang mahalaga, yung beyond that blessing na material things. Sino bang nagpala? Ang Panginoon. Yun ang bagay, yun ang Diyos na hindi nakikita. Yun ang mas mahalaga. Amen po? Amen? Kaya yung mga bagay na hindi mo pa nakikita, yung future mo, your future wife, your future husband, your future grades, your future business, ma-excite ka doon dahil hawak ng Diyos ang kinabukasan mo. Amen? Hindi ka niya bibigyan ng ikasisira mo, ng ikasasakit ng ulo mo. Magtiwala ka. Di ba assurance? Nung ako po'y bata, mukha pa rin naman pong bata ngayon. Hallelujah. Sure ako dyan. Yes and amen. Kayo din naman. You have the right not to remain silent. You have the right sa blessing ni Lord. Dahil beloved tayo ni Lord. Amen? Nung bata ako, nangangarap ka ng ganitong asawa, ng ganitong buhay. Pero habang ikaw ay nagkakaedad, alam niyo, sinabi ko na, nakalista pa yun kung ano yung mga physical, kung ano itsura ng bahay, kung anong trabaho mo.
At the age of ganito, meron ka ng ganyan. Pero disappoint ka, no? Parang sabi mo, Lord, parang di nangyari. Ba't iba yung nangyari? Dumating sa point na sinabi mo na lang, Panginoon, may tiwala po ako sa inyo. Hindi niyo ako bibigyan ng mga bagay na ikasasakit ng ulo ko. Amen? Ba't pastor, ang sakit ng ulo ko ngayon? Baka nagkamali ka lang ng tingin. Look at the brighter side. Amen? Minsan, yan na yung pagpapala mo, nasa harapan mo na, iibahin pa ng kaaway. Para, kunwari, hindi yan blessing. Pero blessing yan. Yung mga asawa natin, mga kaibigan natin, ang simbahang ito, ang anak mo, ang partner mo, blessing yan. Just look at the brighter side. Bakit kayo magkasama? Sabi mo nga sa katabi mo, blessing ka sa akin. Amen. Walang aksidente na tayo ang nagkaangitian ngayon. Sa ibang salin, Hebrews 11:1, now faith is the confidence. See? Hindi sa Rexona nakikita ang confidence. Hindi sa, ang tawag doon, deodorant. Sa faith. Faith is the confidence in what we hope for. The assurance about what we do not see. Assured, hindi mo nakikita. Kaya mga bagay na nakikita mo, enjoy mo. Yung mga hindi nakikita, ma-excite ka kasi si Lord ang bahala doon. Amen? Makapangyarihan ng Diyos. Pero may mga bagay kasi na hindi natin maintindihan. Nung nakaraan, may kausap kong classmate, pinagpipray niya yung in-law, yung mother-in-law niya. Yung naikwento ko po sa mga ninong ko na, biglang tumawag sa akin, kagrupo ko yun ng sayaw na, pastor ka na, di ba, Jay? Siya Christian na siya ay miyembro ng isang samahan. Pero hindi, iba yung mensahe ng kanilang samahan. Nag-sharean kami. At after namin mag-sharean, na-capture siya ng grace ni Lord. Sobrang hangang-hanga siya na gusto niya akong papuntahin sa bahay nila doon sa may Sambales, na sharean ko daw yung mga magulang niya, saka yung in-law niya na kasi mahina. Dumating ang isang araw, pumanaw ang kanyang mother-in-law. Ang sabi niya lang sa akin, Jay, ba't ganun? Pinag-pray ko naman. Mabait yung mother-in-law ko, ganun. Naglista na siya ng lahat ng memories siya doon. Alam mo sabi ko? Hindi ko alam. May mga bagay po na hindi natin alam. Hindi natin masasagot. Kahit doktor, hindi masasagot. Psychiatrist, behaviorist, lahat ng ist. Hindi masasagot. Kahit ipist. Kaya nga, siya ay Diyos. Kung masasagot mo lahat, baka ikaw ang Diyos. Hindi tayo, doon tayo, may point na, i-humble yung sarili, Lord, hindi ko po alam, ba't nangyari yun? Pinag-pray ko na lang yung kaibigan ko. Sabi ko, magtiwala ka lang sa Panginoon. Hindi natin alam eh. Kaya nga, siya ang Diyos. His ways are not our ways. His thoughts are not our thoughts. Amen? Asa lang, trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. Habang umiiyak, hindi maintindihan ang buhay eh. Pero soon, mauunawaan mo. Hindi hayaan ng Diyos na confused ka. He is the God of order. He is not the God of confusion. Maliliwanagan ka. Tiwala lang. Sabihin sa katabi, tiwala lang. Alam niyo po, faith sees the invisible, believes the impossible, and achieves the incredible. Yan po yung faith na meron tayo sa loob. Invested. Faith sees the invisible, that you are righteousness. You are the righteousness of God in Christ. Kahit di mo nakikita, basta yun ang right standing mo kay Lord. Diba? Hindi yun dahil sa gawa mo, kundi yun ang ginawa ni Jesus sa'yo. Tinanggap mo lang. And it believes impossible things.
Kaya nga nasasabi mo, nothing is impossible to God. At pag ikaw, nakikita mo yung mga invisible things, nangangarap ka, nagvivision ka, nagpa-prophesy ka, pinaniniwalaan mo yung mga imposibleng bagay, sabi sa dulo, achieves the incredible. Lahat ng mga bagay na hindi mo inaasahan, nagugulat ka, Lord, nangyari sa buhay ko. Sino ba naman ako? Sino ka ba naman? Mahal ka ng Diyos. Anak ka niya. Amen? Ephesians 2:8, 9. For it is by grace. Tingnan niyo po ito ha. It is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. Pag binalikan po natin yung grace kay Lord. Yung salvation, sozo, the holistic meaning of sozo, yung well-being natin, kay God. Yung faith, kay God. Nakalagay dyan, it is the gift of God. Pag gift, hindi mo in-earn. Ang buti ng Panginoon, bakit? Not by works, so that no one can boast. Kasi tayong tao, likha tayong mayayabang. Minsan nga, hindi mo naman nabasa yung buong information na libro. Nagmamagaling na tayo, kala natin, alam na natin lahat. Minsan nga, headline pa lang eh. Sinabing, si ganito, artista, nakita mo lang, alam mo na agad. Minsan ganun, automatic yung utak natin na konting information, kala mo agad, yung pawok ka na, yung ganun, niyayabang mo na kaagad. Ganun ang tendency, propensity ng tao. Pero ang buti ng Diyos, ang salvation natin, hindi natin in-earn. Para hindi tayo magmayabang. Di ba? Matandang yung matanda ng illustration. Hindi ginawa ng Diyos yun kasi pag nasa langit tayo, yabangan tayo doon. Anong ginawa mo sa baba? May natulungan ka bang mahihirap? Ilan ang na-evangelize mo? Humayo ka ba? Nag-share ka ba ng podcast? Walang ganon. Pag nasa langit na tayo, ang isang kwento lang natin, hindi ko nga alam ba't ako nandito. Biyaya lang ng Diyos. Pag nasa langit tayo, ang focus na natin ay nasa walang hanggang pag-ibig ng Diyos, presensya niya. Hindi na yung mga ginawa natin kasi not by works, so no one can boast. Ang iboboast lang natin, yung kalagayan natin ngayon sa Panginoon because of what Jesus done on the cross. Amen? Amen. Ephesians 4:24. And to put the new self, bago na tayo, spirit, yung spirit natin, created to be like God in true righteousness. Totoong katuwiran at kabanalan. Matuwid ka na, kapatid. Banal ka na. Yan ang iyong kalagayan. Napilit nilalabanan ng kaaway. Kasi gusto niya, maging self-righteous ka, mag-perform ka uli, tungkol sa'yo, tungkol sa'yo, tungkol sa'yo. Maging tungkol sa'yo. Paano ba yan? Tungkol sa'yo. Hindi po tungkol sa'yo. Tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tungkol lang sa Kanya. Justification, God declares a sinner righteous through faith in Jesus Christ. Ilang linggo natin pinag-usapan yan. At ang buti ng Panginoon, no? Tapos na pala February. Maikli lang naman ng February, pero nakakamangha pa rin kay buti ng Panginoon. Amen? Agree kayo? If you agree, say amen. Tinalakay natin yung mga blessings ng justification in Christ. Yung righteousness na meron tayo. Number 1, we have gained access to God's grace through faith. Number 2, sabay-sabay. We can now rejoice in the hope of God's glory. Number 3, we have peace with God along with joy, perseverance, and strength in our sufferings. Number 4, we have freedom from condemnation. 5, we have gained unity for there is no more separation. 6, we are secure in God's unfailing love. So pinarapraise ko yan kasi nakita natin, we.
Sa atin, binigay ng Diyos. Sa atin yan. Yes and amen yan. Dinedeklara natin yan. Pinaniniwalaan at dinedeklara. At dito na po tayo magtatapos for this series, number 7. Excited na po kayo? Gusto ko yun. Number 7, we are recipients of God's overflowing and super abounding grace. Hallelujah! Let's pray. Next week na. Nilagyan ko po na highlight yung recipients. Naging recipient tayo. Ang gagawin lang natin, tanggapin. Pag meron pong revelation sa Bible, sa Word of God, mayaman po ang salita ng Panginoon, tanggapin. Pinagpala si Jose sa lahat ng kanyang ginagawa. Diba? Si Joseph yun, hindi naman ako yun. Diba? Fulfilled. Ako din, Lord, tanggapin. Pinagpala si Abraham, tanggapin. Ako din, Lord. Lahat po ng kwento na nandito na pinatawad, pinagaling, tanggapin mo. Pinulfill ni Lord yan. Amen? Amen. Kaya po, kapag may narinig tayong kabutihan, naririnig, nababasa, matuto tayo magsabing, I receive. Sabihin nga natin, 1, 2, 3, go. I receive. I receive in Jesus' name. Dinedeklara mo, nasa akin na. Hindi ka magdadalawang isip. Tinanong ko rin po yung tanong na to, what God cannot do? Meron tayong 3, at ngayon po yung pang-4. Ni-reverse ko lang po, no? Ngayong ikaw ay righteous na, justified through faith, may mga bagay na hindi na kayang gawin ng Diyos sa'yo. Marami. God cannot lie. Yung promises niya are true. Hindi siya makapagsisinungaling. Kasi Diyos siya. Ano yung natutunan natin? Number 1, pakibasa po. God cannot leave your prayers unanswered. He over-answers. Number 2, God cannot leave your brokenness unrestored. He over-restores. Number 3, God cannot love less. He over-loves you. Napapansin nyo, puro over. Over talaga si God. Siya ang over. Number 4, and we will close with this. Pakibasa po ng sabay-sabay. God cannot bless you sparingly. He overflows with blessings. Amen? Pag sinabing sparingly, yung mga katiting lang, parang sprinkle lang, katiting, hindi kanya pagpapalain ng katiting lang. Pagpapalain kanya, overflow. Pag sinabing overflow, ito yung pagpapala mo, tumutulo, nag-overflow. Nakikita ng ibang tao na pagpapala rin ng iba. Amen? Ganun ang Panginoon. Hindi lang sa'yo. Ako. Yan na naman, tungkol na naman sa'yo, hindi. Pinagpapala ka ng Diyos para mag-overflow, makita ng ibang tao, mabless sila, magamit, maging salt and light ka, matupad ang nakasulat sa Biblia, we are the salt and light. We are the light of the world. Makikita ng tao, nagbago tong taong to ah. Narinig nyo ba yung patotoo kanina? Amen ba? Kumikilos yun sa atin. Pagpapala yun sa atin. Amen. Romans 5:20. Dito po yung ating supporting verse. Moreover, the law entered that the offense might abound. Ang kautusan, Torah, Pentateuch, ay ibinigay kay Moses, 10 Commandments, para makita ng tao na hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili. Makita mo na kailangan mo ng tagapagligtas. Pero sabi sa verse na to, but where sin abounded, grace abounded much more. Amen? Ito yung kasalanan mo, hihigatan ng Diyos. Yung biyaya niya sa'yo, mahal kita, maging sino ka man. Amen? Sabi sa New King James Version, yung grace abounded much more, sa New King James Version yan. If we study the word,
Sa Greek, ang tawag dyan, huperpersuo. Sabi nyo nga, huperpersuo. Sabi nyo nga? Hindi po perusyo. Parang perwisyo ang dating, di ba? Huperperwisyo. Hindi po ganon. Huperpersuo. Sabi nyo nga, huperpersuo. Ganun po yung Greek. Means, to abound beyond measure. To overflow. Abound exceedingly. Ito yung gusto ko. To enjoy abundantly. Enjoy the moment. Para ma-enjoy natin. Ganyan po ang pagpala ng Panginoon. Laging beyond. Kung ikaw ay napagpapala ngayon, mag-isip ka pa, ano pa ba yung hindi mo naiisip? Hindi mo talaga maiisip kasi hindi mo nakikita eh. Ang gagawin mo lang, ma-excite, mag-declare, Lord, your grace superabound. Your blessing superabound. Pagpapalain mo ko. Yung pinagpala mo ko nung nakaraang taon, hindi niya uulitin yun ngayon. Buksan mo ang iyong mga mata. Spiritual ears, spiritual eyes. Hihigitan niya yun. At pag siya'y naghigit, hindi niya ibabalik yun. Kaya huwag niyong iisipin, hindi ako babalik sa dati. Huwag niyong sasabihin, bumalik na naman ako sa dati. Ang tunay na pagpapala ng Panginoon, hindi ka babalik. Nirestored ka na eh. You are restored. Tapos babalik ka uli. Pandaraya yun ng kaaway. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung aking nasaksiyan sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, yung first mention and the fifth mention. Handa na po kayo? Sa pag-aaral ng Biblia, merong yung rule of first mention. Kapag unang sinabi sa Biblia, lahat ng word na yon halimbawa, sinabi sa Genesis, yung susunod, hanggang doon sa Revelation, yun na yung ibig sabihin nun. So nagkaroon akong comparison because number 1, Aleph sa Hebrew, number 1 yun. Mahalaga yun, yung first mention sa Biblia. Pero yung fifth, mahalaga din po sa Biblia because 5 is a number of grace. Aleph, hey. In Jew, alphabet, Hebrew. Aleph, 1, 5, grace. Handa na po kayo? Marami pa po. Pero kukulangin po ang panahon natin. So, do your assignment. Pag may na-research kayo, ipatotoo nyo. Pag-pray nyo, Lord. Kasi, naniniwala po kami. There is no insignificant details sa Biblia. Lahat to. Tagni-tagni. Lahat ng ito, tinutukoy lang ang biyaya at kabutihan ng Diyos. Actually, ang biyaya nga, this is not a teaching. Ang biyaya ay person found in Jesus Christ. Amen? Ready na po kayo? Meron lang po akong 5. 5 pagkukumparahin natin. The first mention and the fifth mention. Makikita natin, di ba, 5. Sa first mention, pinagpala ng Panginoon. Pagdating sa fifth mention, makita niyo yung super abounding grace, overflowing grace ni Lord. At hindi yun magmimintis. Ready na po? Number 1. The first mention of the word grace. The first mention of the word grace found in Genesis 6:8. But Noah found grace in the eyes of the Lord. Sino yung yung recipient? Sino po? Noah. Si Noah. Ang ibig sabihin po ng Noah, rest and comfort. Yung grace, charis, unmerited favor, gift. Rest and comfort. Tingnan po natin yung fifth mention. Nung fifth mention ng grace ay matatagpuan sa Genesis 39, verse 4. May recipient din. And Joseph found grace in his sight. And he served him, and he made him overseer over his house. See? Kanina, niligtas lang si Noah sa flood. Found grace. Niligtas ang kanyang sambayanan. Ito, pagdating kay Joseph, hindi lang niligtas ang sambayanan. Naging overseer, leader. Ano bang ibig sabihin ng pangalan ni Jose? Alam niyo po, meaning ng pangalan ni Joseph ay He will add and God increases.
Una example pa lang, see? Ang ibig sabihin nito, if we rest in the finished work of Jesus Christ, He will just add to you. You will just increase in everything that you will do. Amen? Just rest and find comfort in the presence of our God. Amen? Una pa lang po yan. Rest, grace, superabounding grace. Next example. Yung pangalan ni Ruth. Kilala niyo si Ruth? They married Moabite woman, one named Orpah and the other Ruth. Yan po. Bihira pong mabanggit ang pangalang babae sa Biblia. Pero isa po si Ruth sa mga binanggit. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Ruth? Companion, friend, one who is satisfied. See? Nakatatak na sa kanyang pangalan, unang mention, satisfied. Satisfied. One who is satisfied. And it is also the shadow of salvation for both Jews and Gentiles. Bakit? Tingnan po natin yung fifth mention. The fifth mention of the word Ruth, pangalan ni Ruth, ay matatagpuan sa Ruth chapter 2, verse 2. So Ruth, the Moabites, ibig sabihin ng Moabites, hindi siya kauri, hintil. Moabite said to Naomi, in whose sight I may found favor. Ito po yung fulfillment through Boaz, her Redeemer. See, yung una, first mention, satisfied. See, dito sa 5, favor, the fulfillment. Yung mapapangasawa niya na ngayon, see? Sino po yung mapapangasawa niya? Si Boaz. Actually, kinakabahan yan si Ruth. Kasi iba siya ibang lahi niya Pag pinagmamasa niya si Boaz ay kinsman, tama? May katungkulan. Sino pa naman ako? Nakasuot pula, hila ng mga usa. Sino ba naman ako? Isa lang akong Moabita, hindi ako kauri. Ang hindi niya nalalaman, itong si Boaz, ganun din na nararamdaman. Mamayang onte, tignan natin. Pero dito, si Ruth, fulfillment through Boaz, her Redeemer. May fulfillment sa kanya. Yan po yung, pangilan na yan? Pangalawa. Pangalawang example. Ngayon, pangatlo, the name Boaz. The first mention, a man standing from clan of Elimelech whose name was Boaz. Yan. Yung a man standing, ang ibig sabihin po yan, in him strength, a great influence. See, first mention, importante. Makita natin, may lakas at may great influence. May posisyon, may provision. Tingnan natin yung fifth mention. Tingnan natin yung superabounding grace. Ito ngayon yung pakiramdam niya ngayon kay Ruth. Why have I found such favor in your eyes that you notice me, a foreigner? Sino kausap niya? Si Ruth. Di ba si Ruth din kinakabahan? Papansinin kaya ako nito? Mag-ano kaya kami? Mag-kiklik ba kami? Pero si Boaz, ganun din na nararamdaman. Baka hindi niya ako pansinin. Sabi niya nga pinagpala ako sa iyo. Si Boaz po ay type of Christ, reflects Christ's redeeming grace. Si Boaz ang redeemer ni Ruth. Si Ruth, nagre-reflect siya ng church. Ang relationship ng church kay Jesus Christ. Ang church is the bride of Christ. Tama? Ikakasal siya kay Jesus. Magkakaroon ng great wedding sa langit. Tama? So yan po yung ibig sabihin yan. So dito sa atin, minsan ganun tayo, no? Kala mo hindi ka papansinin ng nililigawan mo, pagdating mo, pinagpala kayo. Ang great example niyan, palatandaan niyan, kapag kayong mag-asawa, kayong magkaibigan, nabibless kayo sa isa't isa. Yun po ang isa sa mga palatandaan na kayo ay pinagtagpo at itinadhana ng Diyos.
Kaya pag tinanong mo siya, "Nami-bless ka ba sa akin? Anong malalim na pagpapala ko? Paano ako naging blessing sa'yo?" Tanungin mo yun. Magtanungan kayo. Kasi minsan kala natin, tayo lang yung nabibless. Yung pala yung partner din natin, nabibless. Kaya naniniwala ako, hindi pinagsama ng Diyos ang mag-asawa para magtalo at magkaroon ng gera. Wala pang great white throne judgment. Wala pa po. Pinagsama ang mag-asawa para mapagpala ang bawat isa at maitaas ang Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Amen? Amen po ba? Nandiyan pa po kayo? Sabihin sa katabi, yung friends mo, yung asawa mo, pagpapala ka sa akin. Sabihin mo. Yan. Di ba? Ako po, humiling lang po ako ng companion kay Lord. I need a friend, I need a companion, pero binigay niya si Rem sa akin, lifetime partner. Purihin ang Diyos. Super abounding grace. Amen. Pantuwa si Tita Evelyn. Ganun po talaga. Ako din po eh. Lalo pag tulog siya, pinagmamasdan ko. Parang manikang hapon. I'm so blessed. Hallelujah, blessed. Ito po yung pang-5. Yan. Yan, si David. The first mention. And they name him Obed, yung lolo ni David. He was the father of Jesse, tatay ni David, and the father of David, first name. Alam niyo ba ang ibig sabihin na David? Name niya? Ano? Beloved. Magpapalitan tayo ng pangalan. David Grace Church. Biro lang mo. Beloved. Nasa name niya, no? Nakatatak na. Mahal ng Diyos. Ganon si Lord eh. Nasa pangalan. Kahit maraming palpak si David, alam naman natin yung buhay niya, di ba? Pero tinawag siyang beloved. Grace David's lineage. At sa kanya pang lineage, sa kanyang henerasyon, doon sa kanyang lahi, doon nakalinya ang ating Panginoong Jesucristo. Amen? Tingnan natin yung 5th mention. Ito ngayon, super abound. 1 Samuel 16:22. Then Saul sent to Jesse, saying, "Please let David stand before me, for he has found favor in my sight." Kanina, beloved lang siya. Sinasabi, pinapakilala si David. Ngayon, magiging hari na siya. Nakita niyo yung pattern? Si Lord, ganun po. May pattern. At hindi po pababa, pataas. Amen? Kaya nga yung edad mo, tumataas eh. Lumampas na nga sa kalendaryo. Diba? Pwedeng sabihin negatibo yon, pero nawa makita natin, pagpapala yun. Hindi lahat lumalagpas sa bingo. Diba? Hindi lahat lumalampas sa kalendaryo. Pero ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Malakas, malusog, masigla, nakangiti palagi. Amen? Hallelujah! Pumalakpak ang mga anak ng Diyos, beloved. See? David, beloved, and then he became a king, second king. Ngayon, eto na po yung last, pang-5. Yung, naalala niyo po yung much more? Yung much more na, 5 much more, the number of grace, superabounding grace, 5 much more, sa chapter 5 ng Romans. May 5 po doon. So, tingnan natin yung first mention, saka yung 5th mention. Paano ito nakaka-relate sa pinag-aaral natin? Justification by faith. Made righteous through faith in Christ. Ang unang mention, Romans 5:9. Basahin ko po. Much more than. Yung 8 niyan, yung 8 po niyan, excuse me po, yung 8 niyan, ang foundation niyan, Christ loved us. Christ died for us when we're still sinners. Kaya 9, yun yung sumunod. Namatay ang Panginoon, inaalay niya kanyang buhay nung tayo'y makasalanan pa. Verse 9, much more than having now been justified, talking about our righteousness,
By His blood we shall be saved from the wrath or from wrath through Him. Yung unang mention ng first mention ng chapter 5 na much more talks about justification. Importante? Yes, first mention. Made righteous through faith. Tingnan niyo po yung panglima. Yung panglima, yung sinabi ko pong verse kanina. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace abound much more, overflowing. Amen? Amen. Tingnan niyo yung pattern. Pinagpala ng sobra. Ganun ang pattern. Hindi yung pinagpala na wala. Hindi po ganun. Pag pinagpala ka ng Diyos, sosobrahan niya. Amen? You need to open your spiritual eyes and trust God. Minsan kasi dinadayo ng kaaway, hindi ka pinagpala, ganyan ka pa rin. Wala kang improvement, wala kang progress. Pag naririnig mo yun, that's the voice of the enemy. Always listen to the voice of truth. The Word of God. Kaya laging pinapaalala ng mga pastor, mga sasalata dito, always read His Word. This is our map. Our mapa. Amen? Ito po yung mapa natin. Mapa. Ang mapa natin, ang salita ng Diyos. Amen? Lagi nating dala. Sabi nga kay Joshua pag nilay-nilayan Joshua 1:8, ang salita ng Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Joshua 1:8. Pagbulay-bulayan ang salita ng Panginoon. For this word will never fade. The world will fade, but His word will never fade. San man okay. It always superabound. Ngayon, anong relasyon nito sa buhay ko ngayon, Pastor? So, tayo po, 2,000 years ago, Jesus died for us. And we believe that. 2,000 years, yan po yung tinatawag nating new millennium. Naalala nyo, yung edad nyo nung new millennium. Diba? Sabi nila, babalik ng Panginoon, magugunaw na mundo. Nung bata ako niyan. Ngayon, tignan din natin yung first mention, ay yung first 5 years, and the fifth 5 years. Ano po bang first 5 years ng new millennium? 2000? 2000? 2005. Yan po yung first 5 years, the number of God. So mamaya mag-reflect kayo. Ano bang ginawa ng Diyos sa akin noong 2005? So hindi ko masasagot yan. Kayo yan. Wala pa ako noon. Pinanganak ako noon. Pero ang patotoo ko po yan, yung sarili ko. Siyempre wala akong ibang malalaman o wala akong may ibang masasabi kundi yung experience ko. O mamaya na, habang kumakain tayo. Nag-uusap na ay 2005, ay grabe! Na-excite Totoo po, kailangan mo naglo-look back. Hindi para magkaroon ng puot at dalamhati, kundi tingnan natin kung saan na ba tayo dinala ng mapa natin, ng Diyos natin. Ako po, 2005, bagong graduate po ako ng high school. Wala akong pangarap. Look at my eyes, I'm not making stories po. God is my witness. Wala akong pangarap. Ang gusto ko lang mag-perform. Kasi graduate ako na meron kaming grupo ng sayaw, kanta dito, kanta dyan. Meron pa akong hangover. Nanggaya lang ako, gusto ko maging nurse kasi yung nurse nun nakaputi. Tas mga kasamaan ko yung mga kasamaan ko sa sayaw, gusto nila yon, parang gusto ko na din. Pero hindi naman natuloy yon kasi sabi lang, pero mahal Mahal. Lumipat kami ng bahay. Bumaksak po ako sa mga kilalang universities. Hello po, bumaksak po ako. Biyaya lang ng Panginoon talaga po. UP. Wow, at least nakatungtong. At least nangarap. Sabi ko, UP ikot. Nag-jogging lang. UP. PUP. Yung dating CCM, Universidad de Manila, City College, Manila. Bumaksak po ako dyan. Halos magsinungaling na nga po kami para makalibre lang ng tuition fee.
Sabi ng tita ko, patay na mga magulang yan. Sa akin na nakatira yan dito sa Manila. Kasi gusto ng libreng tuition fee. Hindi niloob ng Diyos. Dumating sa point na naglakad po ako, nag-apply po ako dyan sa PLV, Pamantasan Lungsod ng Valenzuela. Hindi kilala yan. Puno ng gagamba. Bago pa po. Third batch po kami sa Pamantasan Lungsod ng Valenzuela. Hi po, Dean. Hindi kilala. Pero nag-exam po. Pero yung puso ko, ayoko eh. Gusto ko yung nagbabiyahe, yung binabaha. Gusto ko nung ganun, maka-experience ba? Challenge ba? Pero doon ako dinala. Mula Maysan po yun, no? Doon sa, Malinta. Malapit sa CMIC, naglakad po ako noon, alam ng Diyos to, hanggang Maysan, iyak lang ako ng iyak. Lord, pag di ako nakapasa dito, Lord, magbobote na lang ako. Ganun yung sinasabi ko. Lagi ako naglalakad ng ganun. Yun po yung vision namin ni Lord. Hindi yung panakapikit. Lalakad ka lang, nagugulat ka. After ilang minutes or hours, nasa bahay ka na. Iiyak ka noon, tumusuntok ako sa akin, Lord. And then, to make the long story short, nakapasa po ako. BE-Ed. Wow, talaga yun. Pero nung nakapasa ako, sabi ko pa rin, BE-Ed? Ba't ako BE-Ed? Nakapasa ako, hindi ko pa rin po alam. Promise. Education, mga maliliit na bata. Sabi ng kamag-anak ko, kasi maliit ka, diyan ka. 2000 po, yan po ang kwento ko. Mamaya kayo magkwento ng 2005 nyo. Maliit ka, yan ka. High school, baka ano ka, hindi ka galangin nun. Ganun lang ako. Oo, sige. Basta go with the flow lang ako sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko po alam that moment, yung mga yan. Ngayon ko na lang po nababalik kapag pinagmasdan ko. 2005, nakapasa po ako. Unang entry ng college. Tumingin ako sa bulletin board. Usong-uso yan. 2005. Sa Christian community, alam niyo may nausong libro nung panahon na yan. Kulay violet. May puno. The Purpose-Driven Life. Nakatingin ako nun. Dinala ako ni Lord sa campus ministry. Sa taas, 4th floor. Doon niya pala ako na-ready. Nagigitara ako kasama ko yung teacher ko. And now, nasagot na. Bakit? Sagot, kasi si Iyo kasi miyak eh. Ikaw talaga may ano na to eh. Akanta na lang ako. Doon po ako nahasa sa PLV. Pag-arte, confidence, and with right purpose. Even though maraming issue yung libro na yun, pero that moment, nagkaroon ng purpose. Purpose-driven life. Tinakal po namin, for the very first time, 2005, may natapos po akong libro. Salamat. No Limit Hunger, hindi ko natapos yun. El Filibusterin, hindi. Biyaya lang ng Panginoon. Purpose-driven life. That's my story. Ngayon, ano ba yung 5 years ng 2000? Bilang tayo, 2005. Second, 10, 15, 20, 25. The 5 years ng year 2000, New Millennium, ay 2025. Doon sa mga example natin, di ba, si Lord, pag nagpala, superabound. And now, wait for this. Amen. Amen? Kaya sabi ko po, sabi po namin, mapupuno ang lugar na to ng patotoo. Yan ang pattern ni Lord. Superabounds. Kambal na anak. Diba? Limpak-limpak na salapi upang maging pagpapala sa iba. Boyfriend, bibigay ng Panginoon yan. Nung pinag-pray mo noong 2005, nung baby ka pa, gusto ko. Hindi natin alam. Kaya nga sabi ko, may mga bagay na hindi natin alam. Ang Diyos na nakakaalam. Ang nakaka-excite dyan, the 5 years, 2005. Men,
first year ng Beloved Grace Church. Amen? Amen? Purihin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Thank you, Lord. John 1:16. For from His fullness, we are living to His fullness of grace, new covenant. We have all received grace upon grace. Parang dagat, may biyaya, tinanggap mo na, kasunod pa rin, biyaya, pagpapala, grace upon grace, favor upon favor, miracles upon miracles. The door will open para sa inyo. Opportunities. Bintana, ibibigay ng Panginoon. Kasi tapat ang Diyos. Nakita niyo yung pattern? Pagpapalain ng Panginoon. 2 Corinthians 9:8. I'm starting to close na po. 2 Corinthians 9:8. And God is able to make all grace abound towards you. That you always having all sufficiency in all things may have an abundance for every good work. Yan po yung beloved walk natin. Pinagpala ka ng Panginoon, all, lahat, all means all. Anong dahilan? So that may have an abundance for every good work. Ano na una? Yung good work ba? O yung all grace? Yung super abounding grace? Yung super abounding grace. Binigyan ka ng biyaya, and now, ang response mo, every good work abounds, abundance for every good work. Amen? Gumagawa tayo ng mabuti kasi biniyayaan tayo ng Diyos. Nagbibigay tayo kasi tayo ang unang pinagpala ng Diyos. Hindi prosperity gospel. Amen? Tayo naglilingkod dahil alam natin ang buhay na ito ay binigay ng Diyos. Amen? Ibinibigay natin ang lakas natin sa Panginoon dahil ang lakas at talino natin, ang galing natin ay mula sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Noong 2005 na yon, pilit din po akong inagaw ng kaaway. Mag-perform ka na lang, ganito, ganyan. Pero, to make that long story short, look at me now. Ganito pa rin po yung height ko nun. Pero, malaki na po ang inimbest ng Panginoon sa puso ko po, sa buhay ko. Amen? Wala pong nasasayang na experience. Lahat ng karanasan, training yan ni Lord sa iyo. Pag may ginagawa ang Diyos sa iyo ngayon, be excited. Nire-ready ka niya, piniprepare ka niya for something big. For something big. Para mabalikan mo, kaya pala yun ang... Ngayon po, alam ko na kung bakit po ako BEd. Kung bakit po ako education graduate. Wala na pong confusion. Alam ko na po. Kaya, sabi ko sa inyo, hindi ka mananatiling confused. Amen? Now that you are justified through faith, basahin po natin ng sabay-sabay with conviction. 1, 2, 3, go. Now that you are justified through faith and made righteous in Christ, you can confidently expect great things, for our God of overflow blesses abundantly. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Expect great things. Kaya nga ang team natin, yes and amen. Amen? Lahat na nandito sa iyo yan. Huwag mong i-miss out. Bumili ka sa CLC yung mga binubunot na verse. Doon nagsisimula yun eh. Nung high school ako, ganun eh. Yung verse of the battle, yung battle verse. Tapos itingnan mo ngayon, sa akin to Lord. Siyempre may choice ka. Pwede mo naman kasi ignorin to eh. Labas ka dito and then, sabi ng teacher, pasok dito, labas dito. Diba? Pwede naman yan, it's your choice, you have free will. Pero, hindi aksidente na naririnig mo to ngayon. Dahil gusto ng Panginoon, makita mo ang pagbabago ng buhay mo na gagawin ng Diyos sa iyo. God is always in the business of changing lives. 2 Corinthians 1:20, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through Him, amen is spoken by us to the glory of God. Our beloved thought for this morning,
I am righteous. God bless me abundantly. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, 3, go. I am righteous. God blessed me abundantly. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Sige po, manalangin tayo. Pikit natin ating mga mata. Ipagpipray ko po yung mga bagong tagapakinig, yung mga bago po na narito. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. May plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi ito yung biyaya na sasamantalahin mo para gumawa ng mali. Sabi sa Titus 2, for the grace of God appears to everyone, teaches us to say no in ungodliness. Narinig mo ang biyaya ng Panginoon. Ang tanging paraan lang para maranasan mo ang kanyang super abounding grace is to receive, to accept Jesus as your Lord and personal Savior. Panalangin mo ang panalangin na ito. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat po. Narinig ko ang mabuting balita. Hindi po ito aksidente. May plano ka sa buhay ko. Salamat, Panginoon. Ikaw ay nagsakripisyo para sa akin. Ikaw ay nagmistulang kasalanan upang pagbayaran ng aking mga kasalanan. Ikaw ay namatay, inilibing, muling nabuhay, at muling babalik para sa akin. Salamat, Panginoon. Binago mo na ako. Pinatawad. Sinulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ikaw na ang aking Panginoon. At wala nang makapagpabago nun. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mo ang Panginoon sa araw na ito, huwag mong kalimutan. You are the beloved child of God. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Itaas natin ating mga kamay. Pasalamat tayo sa Diyos. O Panginoon, tunay nga o Diyos, ang napakalayo na ng aming narating dahil sa biyaya mo lamang. Kung aming babalikan, di namin sukat akalain na kami makakarating sa kalalagyan namin ngayon. Biyaya mo lang, Panginoon. Biyaya mo lang. Dakila ang pag-ibig mo. Mula pa, nung kami bata, tapat ka, Panginoon, sa aming mga lahi. Dakila ka, O Diyos. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung paano ka nagpapala noon sa Old Testament, sa lumang kasunduan, mas ginalingan mo pa, mas nagpapala ka pa, super abounding blessing. Grace, ngayon, dito po sa New Covenant of Grace. Kaya, Panginoon, nakataas ang aming kamay, umaasa, Panginoon, we expect great things to happen, for we are the righteousness of God in Christ Jesus. Salamat, Panginoon. We have conquered everything, Panginoon, sa buhay namin dahil kasama po namin kayo. We are more than conqueror. We are victorious. We are on the winning side. We are son and daughters of our God. And that's who we are. Walang makapagpababago nun. Yung right standing na meron kami, righteousness, ay nagmula sa iyo. Kaya yun ang ideklara mo. Sabihin mo sa Panginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon. Minahal mo ako. Sukdulan ng iyong biyaya. Kaya ang kagalingan, sabi mo, I receive sa iyo. Ang kagalingan ng Panginoon ay sa iyo, I receive. Ang pagpapala ay sa iyo, I receive. Jesus' name. Ang pagkakaroon ng anak ay sa iyo, in Jesus' name. Ang pagkakaroon ng magandang pamilya ay sa iyo, in Jesus' name. I believe that. Ang magandang pagsasamahan, mag-asawa, ay sa iyo. I receive that. I believe that. Ang magandang pamilya, ang maayos na pamilya, ang maayos na trabaho ay sa iyo. I receive that. Jesus' name. Ang magandang kinabukasan para sa mga kabataan, makapagtatapos ng pag-aaral ay sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, mabubuting kaibigan,
mabubuting mga katrabaho ay sa iyo. Lord, paligiran mo, O Diyos, ang aking mga kapatid, mga kabeloved, ng mabubuting tao, Panginoon. You will surround us with the right people, Panginoon, upang pagpalain kami, kasi ganun ka, O Diyos. Hihigitan mo ang pagpapala mo, Panginoon. Hallelujah sa amin. You always abounds. You always exceeds, O Lord. Inaasahan namin yung Lord. Pinagaling mo na kami. Sa buong linggo, inaangkin namin ng proteksyon, pag-iingat mo, O Diyos. Inaasahan namin ang kapayapaan, the shalom peace, ay nasa amin, Panginoon. Well-being, yung sozo, salvation, we will enjoy the blessing of our salvation. For no weapon formed against us shall prosper. In Jesus' name. Surely, goodness and mercy will follow us all the days of our life. And all the promises of God are yes and amen in Christ. We are qualified. We are always accepted. We are anointed. We are loved. We are accepted in the beloved. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Salamat, Aba, Tatay, Daddy. Kayo po, O Diyos, sa mga ulilang lubos, nakaparinig nito. Ang Diyos ang iyong Ama. Ang Diyos ang iyong pamilya. Lord, kalingain mo, Panginoon, ang mga tao dumaranas ng anxiety, stress, heartaches. Kayo po ang kumatagpo sa kanila. Sa pangalan ni Jesus, wala pong imposible sa iyo, Lord. Salamat, niyakap po kami, Panginoon, ngayong linggo. Salamat, O Diyos. We have received your super abounding blessing and grace. In the mighty name of Jesus, everybody would say, Amen and Amen. Malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah.